Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Dito naman tayo sa ating gawain, ang pagbabasa ng verse. At ibabahagi ko na naman sa inyo ang verse na aking babasahin. Ang aking babasahin ngayon, mga kaibigan, ay ang 1 Corinthians chapter 2, verse 4 hanggang 5. Pakinggan ninyo, mga kaibigan, ito ang sinasabi sa Tagalog. At ang aking pananalita at aking pangangaral ay hindi ng may nakakaakit na mga salita ng karunungan ng tao, kundi sa pagpatotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay hindi dapat maisalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Ama or ni Yahweh. Mga kaibigan at mga kababayan, kita natin ang pangangaral ng Apostol Pablo ay hindi nakabase sa karunungan ng tao. Bagaman si Apostol Pablo, si Apostol Saul, ay isa siyang nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan sa ilalim ng pangangalaga ni Professor Gamaliel. Ngunit, nung panahon na siya ay mangaral sa salita ng Panginoong Yeshua Messiah, ay hindi niya ginamit yung magagandang mga estilo ng mga tao upang ang tao ay makahikayat siya ng mga tao. Bakit? Ang kanyang tinuturo ay espiritual. Ang sabi niya, tinuturo niya ang espiritu at ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano ang kapangyarihan ng Panginoon na tinutukoy niya? Yung kapangyarihan niya na nandoon sa bawat natuturuan, na kung saan nababago ang buhay ng tao mula sa buhay na hilig dito sa sanlibutan. Yun ay kapangyarihan ng Panginoon. At hindi yan magagawa ng tao kung hindi kasama ang Espiritu ng Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, ang pagsasalita ng enticing word na tinatawag o yung mga nakakaakit na mga salita para sa mensahe ay iniwasan ni Apostol Saul. Dahil ang nakakaakit, ang karamihan ng mga nakakaakit ng mga salita, yung salita na patungkol sa buhay mo. Yung bang tinatawag na ano bang tawag nito? May tinatawag na pampaasinso ng buhay. Yung bang prosperity. Yung ibang tinatawag na prosperity gospel. Yung bang aakitin sila sa pamamagitan ng mga biyayang material, kaya sila naglilingkod sa Panginoon sapagkat inaasahan nila yung biyayang material. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi niya ginagamit yan. At hindi niya ginagamit yan sa kanyang ministry dahil ang gusto niya ang Spirit ng Panginoon at ang kapangyarihan na bumabago sa lahat ng tao para maglingkod at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yun ang kaniyang gustong imensahe. Bagaman yung mensahe na yan ay tawag dito ngayon ay boring, hindi acceptable sa karamihan ng mga tao. Pero ganun pa man, yun ang gusto ng Panginoon, na ang tao ay makaalam sa tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeshua Messiah. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, huwag na kayong magtaka kung ang ating mensahe ay boring. Bagaman ang Apostol Saul, ganon din ang kanyang mensahe, dahil ang gusto natin na hindi yung sariling kalayawan natin ang masunod, ang ating unahin, kundi ang kagustuhan ng Panginoong nasa langit at ang ating tagapagligtas na si Yeshua Messiah. Magandang araw sa inyong lahat. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoon Yeshua Messiah.